Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Japan tungo sa isang comprehensive strategic partnership. Kasabay nito, nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan laban sa double taxation habang nilagdaan ang mga bagong kasunduan para sa pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa. Si Crezeline Catarong magbabalita. Formal na itinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang bilateral relations sa antas na Comprehensive Strategic Partnership. Ito ay matapos ang summit meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo nitong Huwebes. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang matatag at patuloy na lumalalim na relasyon ng dalawang bansa. Kasabay iyan ang paggunita sa ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Pinasalamatan din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng iba't ibang hamon, kabilang ang maritime developments at pandaigdigang krisis sa enerhiya. Tinalakay din ng dalawang lider ang sitwasyon sa Middle East at ang epekto nito sa energy security. Ayon kay Marcos, mahalaga ang naging ambag ng Japan sa pagtitiyak ng tuloy-tuloy na fuel supply at suporta sa energy requirements ng Pilipinas. Binanggit din niya ang agarang pagpapadala ng technical experts ng Japan upang tumulong sa insidente ng sunog sa Navota Sanitary Landfill. Sa isinagawang signing ceremony at joint press conference sa Akasaka State House, sinabi ni Marcos na sumasalamin ang bagong antas ng ugnayan sa lalim at lawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time. Sinaksihan ng dalawang lider ang paglagda sa kasunduan ukol sa pag-iwas sa double taxation upang mapalakas ang business environment at mahikayat ang mas maraming cross-border investments. Bukod dito, lumagda rin ang Pilipinas at Japan sa mga bagong kasunduan para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa agrikultura, pangisdaan, serbisyong pangkalusugan at human resource development. In addition, we will advance our cooperation in space development and application, artificial intelligence, energy security, and supply chain resilience. Inanunsyo rin ng dalawang bansa ang pagsisimula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement at delimitation ng maritime borders na layong higit pang palakasin ang defense cooperation at mapanatili ang isang rules-based maritime order. Samantala, nagsalita si PBBM sa magkasanib na sesyon ng National Diet of Japan sa kanyang 4 na araw na state visit sa naturang bansa. Sa kanyang talumpati sa harap ni Prime Minister Takaichi, mga miyembro ng National Diet at mga opisyal ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, muling pinagtibay ni Marcos ang pangako ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng isang rules-based international order at pangmatagalang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Binigyang diin din niya ang patuloy na lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa iba't ibang larangan. Ang National Diet ang pambansang lehislatura ng Japan na binubuo ng mababang kapulungan na tinatawag na House of Representatives at mataas na kapulungan na tinatawag na House of Councilors. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News.